Good evening mga ka-manok. Andito na naman tayo sa munting farm natin. So ganito ang setup nila. Paggabi, dapat naka-cover talaga siya kay para mapanatili natin ang heat na hinahanap nila. Pagkatapos, dapat may close monitoring tayo sa kanila. Dahil minsan, pag bagong lipat nila, hindi pa nila familiarize yung yung kulungan nila. Yung iba na naiipit. So ganito yung setup nila. Tingnan yung mga kamanok. Pag ganito na nag-scattered talaga sila, ibig sabihin even lang yung heat na nandito sa kulungan nila. Kasi pag walang heat, magkumpul-kumpul sila at malaking posibilidad na ma-injure yung iba. Day 8 na nila ngayon. Pero tingnan nyo, ang laki ng improvement nila, di ba? Itong feeder na ginagawa ko mga kamanok, ano ko lang to, diskarte ko lang to kasi nung una, ang ginagamit ko yung nasa tindahan, yung nilagyan ng feeds, tapos ang daming nasasayang na feeds dahil na tatapon lang. Pero ito wala talagang masasayang kasi hindi matatapon yung mga feeds nila. Pero hindi to siya pwede pag day 1 to day 7 nila. Kasi ang mangyari nito, pag ini-install mo na ito, papasok sila dito. Tulad nito yung isa, tingnan nyo yung isa. Di ba? Pumasok siya dahil mainit dyan. At kung maliit pa sila, magkumpul-kumpul sila dyan, yung iba mamamatay. Kasi hindi na makalabas. Kaya, ginagamit ko ito pag pag medyo malaki na sila. Kasi 250 to sila lahat, 250. Tapos, dinivide ko ng 4 ng kulungan. Ito yung isang bahagi at ito yung dalaw dito. Yung iba. At saka ito, hahatiin ko pa sila nito mga kamanok. Ilagay ko doon sa isang cage nila. Kaya lang hindi pa na lagyan ng bubong. Kaya bukas mailipat na natin yung kalahati nito. So 63, kukunan natin to ng 63 na heads at ilagay natin doon. Ang ganda talaga ng improvement nila. Kasi mga na sila, very healthy. At ito yung 63 pieces ang nandito mga kamanok, kasi sa 250 na heads may free na 4, tapos namatay yung dalawa, so 252 lahat. So dinivide ko ng 4 na sa kulungan, so tag 63 sila sa isang kulungan. Ito mga kamanok, merong technique sa pag-alaga nito na kahit marami kang alagang manok, hindi talaga siya babaho. Sa next episode, ituturo ko sa inyo kung bakit. Nandyan lang sa gilid mga kamanok, may kapitbahay tayo dyan, pero hindi nila maamoy ang baho kasi meron akong technique. So sa next episode, ituturo ko sa inyo kung ano ang gagawin na hindi talaga siya babaho. So sa episode ngayon, pinapakita ko lang sa inyo yung day 1 to day 8 nila. Ngayon ang day 8 nila. So sa next episode, day 9 to day 16. At pagdating ng day 15, ititimbang natin sila para makita natin
kung ano ang improvement nila. Ito ang pinaka-importante mga kamanok, dapat maraming, tingnan mo ito kaya Lance, dapat maraming tubig, kahit saang bahagi may tubig talaga, at unlimited yung ano niya, unlimited yung feeds niya, di ba? Ito, so ito yung storage, parang storage niya kamanok ko. Kasi pag naubos na yan dyan, ito, mag-ano yan, mag-flow yan dyan. So, hindi talaga sila maubusan. Pagdating ng umaga, naubos dyan, pero dito, marami pa. So, hindi talaga sila magugutom mga kamanok. Yan ang sekreto. Diskarte lang talaga kamanok. Ang problema nito mga kamanok, another challenge na naman, na paano natin i-dispose ito. At isa lang ang dapat na ang aim natin na ma-retail natin lahat to, kasi doon tayo kikita pag retail ang sales dito. Kasi kung ibabagsak mo ito sa wholesale lang, talagang logi ka mga kamanok. Logi ka kasi dito sa Bugo, dito sa aming lugar, wala kasing katayan ng mga broiler dito. So ang ginawa namin, mag-hire kami ng kakatay nito. Bawat isang piraso 10 pesos yung bayad. So ang mahal talaga kamanok, pero wala kang choice. Tingnan mo kamanok ko, laki na sila, diba? Oh. So day 8 pa lang, pero mayroon talagang maliliit mga kamanok tulad nito, diba, mga maliliit. So ang gagawin natin itong maliliit mga kamanok, bukas pakakainin natin sila, lalagyan natin yan ng carton box dyan para sila talaga kakain, hindi sila mano sa mga ibang mga kasama nila. Ano nangyari sa iyo? Ito, napiit din siya. Ipit. Tingnan niyo kumanok. Oops. Naipit kumanok, di ba? Ito talaga. Tingnan niyo kumanok. Naipit yung paa niya. Tingnan natin kung hindi ba na-injury. Ay, salamat, hindi naman kumanok. Okay lang siya. Bay, ang uban bay ba? Di sila kabot sa feeder bay? So dapat naagya pun day si kuan bay? Ililipat natin siya kamanok dito sa isa. Kasi maliit siya kamanok. Kuan siya ba kanang di siya kaabot sa feeder ba? Hindi siya kakaon. Dito natin siya ilagay kamanok kasi mababa, medyo mababa. Dito kamanok. Up. Hey. Ano ganayang kuan ba? Kanang box ba? Yung karton ba? Maliit siya makamanok kasi para siyang hindi siya mabubusog kasi medyo mataas yung feeder niya. Ang gagawin natin ito, ari ba? Ito kamanok dito, lagyan natin huli dyan kamanok, kakain siya dyan kamanok, kumain ka dyan, tanawa lang siya, ayan. Kumain na siya. Meron pa dito maliliit. Dito ka. Diyan. Tapos ilapit niyo siya sa tubig manok. Huwag kayo babag di ba? Oh, pwede ra.
Ito manok, lagyan siya sa tubig manok. Tingnan natin. Ito. Meron talagang ibang kamanok na mahina kumain. Ayun, maliliit. Pero hahabol yan mga kamanok pagdating ng mga day 8 nila. Day 15, mga second week siguro mga kamanok. Hahabol yan sa... Hey, how about you? What are you doing there? Tugnaw ka? Ito ka. Saan? Ato itong ilisan. So, we will put another chick here. Ito. Tapos mga kamanok, para mabilang talaga natin mga kamanok, nilagyan ko to ng number ang mga cage natin. Ito number 3. Yung isa number 2 at saka number 1. Para malaman natin na kung may casualty tayo dito, meron din tayong record dito kamanok. Ito ang nangyari kamanok. May record tayo. So out of 254, may casualty tayo na 4 kamanok. 4. So hindi talaga natin. So itong 4 kamanok, dito siya na sa cage number 2. Kasi nung day 1 nila, dito sila lahat. Pero hindi talaga natin maiwasan mga kamanok na mayroon talaga mga weak na mga sisiyo. Pero dapat mayroon kang average sa mga casualty. Dapat hindi ka lalagpas dyan. Kasi kung lalagpas ka, talaga, malulugi ka kamanok. Sirado na natin para hindi sila ma-stress. Ito kamanok, hindi ko nilagyan ng cover kasi yan, nandito siya sa corner at hindi tatagos ang maraming hangin dito kaya hindi sila lalamigin. Okay lang sila dito. Pero ito, kinakaber ko talaga mga kamanok kasi ang lamig dito sa bukid. Ang lamig dito sa bukid. Ayan, kinakaber ko talaga sila. Ayan. Pero dito hindi ko kinakabiran para tatagos yung amoy nila or yung mga bad energy. Tulad nito, dapat lalagyan mo talaga sila ng parang exhaust fan nila. Parang exhaust nila ng nila mga kamanok. Kamanok, natin ito. Sa ganitong feeder kamanok, maganda to kamanok kasi hindi sila parang yung may iba kasi kamanok kung wala tayong mabuting feeder, kawawa yung iba kasi mabubuli sila sa mga malalaki. Pero kung ganito, pagtapos ng kumain ng malalaki, sila naman ang kakain. Di ba kamanok? Very healthy po sila kamanok. Ito kamanok, dapat kukunin mo to, hindi mo ito hanggang umaga kasi ang mangyari nito, dito sila matutulog. Tapos yung iba na nandoon sa ilalim, ng ipot nila. At ang mangyari, yung iba matamaan sa mata at saka yung iba nandito sa nila sa likuran nila. So madudumi sila tapos malaking posibilidad na masipon sila, magkasakit sila ng sipon. Kaya dapat sila
Si Maliit, andito si Maliit. Maliit, kumain ka dyan, Maliit. Ito na siya. Balhin diri sa medyo init. Manok. Ano natin, ipagpalit natin sila para doon siya, medyo mainit kasi doon eh. Hey, what are you doing there? Okay mga kamanok, so ibabalik na natin kamanok yung cover nila at para naman makapagpahinga sila at hindi sila na-stress. Ayun. Ayun kamanok. Ayun. So that's all for tonight's episode mga kamanok. Dapat may close monitoring talaga tayo sa kanila para malaman natin kung ano ang kalagayan nila. Improving ba sila or marami bang nagkasakit sa kanila. So that's all. Thank you and see you for my next episode. Bye-bye.